Babala para sa mga bata dahil ang mapapanood nyo ngayon ay hindi pwede para sa inyo, at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapapunta ka sa CR nang wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isekai story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapag-tiktokan sa mga babaeng nilalang, at ang pamagat ng ating kwento ay from Sinabi ni Sword Saint na hindi siya ang pumatay sa kanila, ngunit kung si Lamptin ang naging pabaya sa gitna ng labanan, tiyak na siya ang papatayin ng kanilang pinuno. Biglang lumuhad si Sword Saint sa lupa na ikinabigla maging ni Lamptin. Tumitig siya kay Lamptin at mariing sinabi na hindi siya naroroon upang makipaglaban, kundi may isa siyang kahilingan, isang pabor na tanging si Lamptin lamang ang maaaring tumugon, na tulungan siya ulit. Nagulumihanan si Lamptin, iniisip kung anong tulong ang maaaring hilingin ng isang tulad ng isang Sword Saint. Ngunit ang sumunod na sinabi ng Sword Saint ay gumimbal sa katahimikan, sa isang mapait at baliw na ngiti, ibinunyag niyang nais niyang magkaanak muli, at tanungin kung maaari bang si Lin ang tumulong sa kanya gaya ng dati. Ang sinabi niyang iyon ay lubos na ikinagulat ng lahat, si Lamptin, ang Goblin Slayer, at si Gabo. Hindi sila makapaniwala na ang tinaguriang Sword Saint ang siyang lumuluhod ngayon sa harap ng isang kaaway at humihiling ng bagay na taliwas sa kanyang banal na tungkulin na magkaroon ng anak. Para sa isang dalagang banal, ang ganitong kahilingan ay itinuturing na dungis sa kanyang dangal. Naisip ni Lamptin kung ito ba'y isang uri ng biro. Iniisip niyang baka inaakala ng Sword Saint na isa siyang fertility god, ngunit hindi yun ang kaso, seryoso ang Sword Saint. Ipinahayag ni Sword Saint Alice na ang alitan sa pagitan nila ay maaaring mapawi sa isang pagnanasa lamang. Ang kanyang katwiran, kapwa sila makikinabang, siya ay magkakaroon ng anak, at si Lamptin ay muling makakatamasa ng sarap sa buhay. Ngunit may isang kondisyon, kailangan niyang mabuntis. Hindi sapat ang maging laruan lamang ng mga goblin, dapat ay magbunga ito ng buhay, at dagdag pa ng Sword Saint na maaaring magpakasaya si Lamptin sa maraming beses kung nanaisin niya. Dahil dito, nagulat si Lamptin sa kanyang narinig, nagtataka siya kung paano nagawang manganak ni Alice ng anak nila, at saan mapunta ang bata kung ipanganak nga ito. Dahil dito, napuno ng galit at pagkadismaya ang banal na babae at nagsimulang sumigaw. Humihingi ng tawad sa dakilang Diyos, sa hindi niya pagtupad sa kanyang parusa, at sa pagkakabawi ng kanyang kapangyarihan. Para kay Alice, ang pagbubuntis at pagpapalaki ng isang goblin ay tila parusa ng langit, isang tungkuling hindi niya nagampanan. Sa mata ni Lamptin, unti-unti niyang nauunawaan, ang banal na simbahan ang siyang nagtanggal ng kapangyarihan ni Alice, dahilan ng kanyang pagkalito at pagkasira ng isipan, na ang Diyos ang nagparusa sa kanya. Ngayon, ginagamit na lamang niya ang kanyang imahinasyon bilang pananggalang sa katotohanang hindi niya matanggap, at dahil nakapatay rin siya ng mga inosenteng tao, hindi na naiwasan ang tuluyang pagguho ng kanyang isipan. Subalit sa kabila ng lahat, ginamit ito ni Lamptin sa kanyang kapakinabangan. Sinabi niya kay Alice na ang dugo ng kanyang mga pinaslang ay hindi magugustuhan ng mga Diyos, kung nais niyang matubos ang sarili sa mata ng langit sa pagkakaroon ng anak sa pinuno ng goblin. Dapat niyang sundin ang mga panuntunang ibibigay niya. Walang pag-aalinlangan, sumang-ayon si Alice sa lahat ng kondisyon ni Lamptin, handa siyang yakapin ang parusa ng langit, kahit gaano ito kabigat. Napangiti si Lamptin, naisip niyang ito'y isang bihirang pagkakataon. Sinimulang ipaliwanag ni Lamptin kay Alice na kailangan niyang pakinggan ang kanyang mga salita, kahit man lang sa panahon ng pagtubos at habang inaalagaan ang mabait na goblin na bata. Naniniwala si Lamptin na maaaring itong ituring bilang isang kaparusahang ipinataw sa kanya ng Diyos mismo. Nakangising demonyo si Lamptin habang sinasabi ito kay Alice. Alam niyang mahuhulog ito sa patibong, lalo pat taglay nito ang kamanghamanghang lakas sa pakikipaglaban na parabang inihatid na lang sa mismong pintuan niya. Hindi handang palampasin ni Lamptin ang pagkakataon. Pati si Alice ay pumayag sa kondisyon, na nagsabing kung ito nga ay isang banal na kaparusahan, handa siyang tanggapin ito ng buong puso. Napangiti si Lin, napagtanto niyang maaaring may matinding saya siyang makamtan, kaya't inutusan niya ang lahat na lumabas muna ng tolda at iwan sila sandali, habang papunta na si Alice sa kama upang paghandaan ang kasiyahang pinaplano nila, nabigla ang mga hybrid na goblin, pati na rin sina Goblin Slayer at Gabo, hindi sila makapaniwala kung gaano kadaling manipulahin ang Sword Saint. Nang lumipat ang eksena at ang lahat ay nasa labas na ng tolda,
Dahan-daang hinubad ni Alice ang kanyang damit, handa na siyang ipakita ang lahat. Humiga siya sa isang kaakit-akit na posisyon, bagay na ikinamangha ni Lamptin. Nais sanang humingi ng tulong si Alice mula kay Lamptin, ngunit sa halip na kamay, ang sarili niyang kapangyarihan ang inialok ni Lamptin, at dahil si Alice ang tagapagdala ng banal na espada, isang mandirigmang nag-uumapaw sa masidhing lakas, tila ba ang banggaan ng dalawang makapangyarihang puwersa ay hindi na maiiwasan. Nagpasya si Lamptin na hindi na siya aatras, sa halip, ibibigay na lamang niya ang lahat ng makakaya upang maranasan ang saglit na kasiyahan. Napapikit si Alice, bahagyang napaungol sa damdaming unti-unting bumabalot sa kanya at bumilis ang tibok ng kanyang puso na halos hindi na siya makahinga sa saya. Sa labas ng tent ay andoon ang Goblin Slayer na nakatayo at nakikinig sa ungol ng kasiyahan. Habang lumilitaw ang babaeng manananggal, agad nitong tinawag ang pansin ng Goblin Slayer na tigilan na ang pagbibiro, dahil si Alice ay ang tunay na Sword Saint, at hindi lamang basta isa sa kanila, kundi ang pinakadakila sa kasaysayan ng lahat ng mga banal na mandirigma. Ngunit ngayon, habang humuhupa ang kaguluhan, tumango na lamang ang Goblin Slayer na babae at pinayagang pumasok ang manananggal upang saksihan ang katotohanan. Pagpasok ng manananggal, napasigaw ito sa pagkabigla. Sa kanyang harapan, si Alice ay tahimik na natutulog, balot ng isang mahabang tela, tila nasa pinakapanatag na antas ng pahinga sa buong buhay niya. Hindi makapaniwala ang manananggal, ang kilalang Sword Saint ay nabihag na nga ng pinunong goblin na si Lamptin, maging ang Goblin Slayer na babae ay napabuntong hininga, sabay sabing, natutoo ang kanyang sinasabi na hindi ito isang panaginip. Alam nilang pareho, kung kumalat ang balitang ito sa imperyo, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhang hindi kayang pigilan ng sinuman, ngunit sa halip na gumawa ng aksyon, napagpasyahan ng dalawang babae na hayaang mangyari ang mga bagay ayon sa agos nito. Lumipat ang tagpo sa gilid ng gubat, nakaupo si Lamptin, may hawak na baso, habang nakatayo si Gabo sa kanyang tabi. Tinanong ni Gabo kung kailangan bang ihanda ang anumang bagay para kay Alice. Saglit na nag-isip si Lamptin bago sumagot, kailangan nilang tiyakin na mananatili si Alice sa kanyang lugar. Kung sakaling may tangkang pagtakas o kakaibang ikikilo sa gabi, dapat na maaga pa lang ay mapigilan na ito. Inatasan ni Lamptin si Gabo na tulungan si Alice na magbihis ng malinis na kasuutan, at maligo, para kahit paano'y mapasaya ito sa kanyang pagkakabihag, habang patuloy na hinahaplos ang kanyang mga guni-guni, tumango si Gabo, at agad nagtungo sa tolda kung saan natutulog si Alice. Habang si Lamptin ay tahimik na umiinom, tumalikod siya at muling kinausap si Gabo. Marami na ring mga tao ang namatay kamakailan, kung hindi natin ito maagapan, maaapektuhan ang buong produksyon ng ating sakahan. Nauunawaan ni Gabo ang ipinahihiwatig ni Lamptin, tumango ito, at umalis upang isagawa ang kanyang tungkulin. Nang mag-isa na lamang si Lamptin, nagsimula na naman siyang magnilay. Alam niyang sa pagkawala ng Panginoon ng mga reptilya, tiyak na malalagay sa kaguluhan ang buong timog na rehiyon. Kailangan na niyang bisitahin ang Griffin, upang mahikayat ang pansin ng kilabot na nilalang sa libingan, ang Grave Lord. Muling lumipat ang tagpo, sa pugad ng tribong Griffin na kumakain ng laman, nakita natin ang isang higanteng ibong nakikipagbuno sa isang dambuhalang nilalang, ngunit bigla siyang natigilan ng marinig na silin ang siyang pumatay sa Panginoon ng Timog. Nang subukang ipaliwanag ni Lamptin ang kanyang mga dahilan, pinigilan siya ng Griffin, hindi niya kailangang gawin yon. Bagamat magulo ang lahat, may pag-asa pa rin, kung siya ang papalit sa trono ng Lizard Lord, baka may pagkakataon pa silang ayusin ang lahat. Ngunit walang interes si Lamptin na mamuno sa alinmang bahagi ng libingan, inisip niyang ibigay na lamang ito sa isa sa kanyang mga tauhan, tumingin ang Griffin sa dala niyang mga bag ng karne, at saka muling tumitig kay Lamptin. Hindi naman ito imposible, wika ni Griffin, ngunit kung tauhan lamang niya ang kanyang ipadadala ito ay delikado. Nagtanong si Lamptin kung bakit ganoon kalaki ang panganib, dito nagsimulang magpaliwanag ang Griffin. Na matagal nang inaasam ng nilalang na tinatawag na Dream Demon ang posisyon ng Panginoon ng Timog. Ngayon na wala na ang Lizard Lord, tiyak nakikilos siya upang angkinin ito. Kung siya mismo ang lalaban, may laban siya, ngunit kung tauhan lang niya, ay baka masawi lamang sila. Naging interesado si Lamptin sa Dream Demon kung ano ba siya talaga. Pinaliwanag ni Griffin na ito ay isang nilalang na nasa ikawalong antas, isang tagapaghari ng mga panaginip, kaya nitong kontrolin ang kamalayan ng tao sa pamamagitan ng pagmanipula sa kanilang mga panaginip, ngunit dahil kulang ito sa lakas sa labanan,
hindi nito nagawang talunin ng Lizard Lord o iba pang mga pinuno. Sa halip na matakot, lalo pang na-intrigue si Lamptin, naisip niya kung makokontrol niya ang kamalayan sa panaginip, baka magamit niya ito sa Sword Saint, at tuluyan na siyang mapasunod sa kanya. Ngumiti si Lamptin sa ideyang ito, at saka sinabi sa Griffin, na gusto siyang makipagkita sa Dream Demon, dalhin siya doon sa kanya at gusto niyang makipag-alyansa. Muling nagbago ang tagpo, bumaba si Nalin at ang Griffin sa isang masukal na kagubatang balot ng kulay ubing ulap, isang lasong tila buhay. Sabi ng Griffin, ito ang lugar kung saan naninirahan ang mga Dream Demon, at ang kanilang pinuno. Habang bumababa sina Griffin at Lin sa nakakakilabot na gubat, isang kakaibang enerhiya ang nagsimulang gumalaw, tahimik na lumulutang sa mga anino, isang misteryosong nilalang ang palihim na nagmamasid sa kanila. Puno ng pagdududa, hindi niya maunawaan kung paano nakapasok ang mga dayuhan sa kanyang teritoryo. Iniisip niya kung nararapat bang painumin ang mga ito ng isang matamis na panaginip na hindi na magtatapos. Habang lumalalim ang presensya ng nilalang, naging malinaw na hindi ito pangkaraniwan, ito ang Dream Demon, isang undead na nilalang na nasa antas 84, kinatatakutan sa buong Grand Tomb. Bahagyang pinikit ng demonyo nito ang mga mata, nagulat nang makitang isang griffin na kumakain ng tao at isang goblin. Sa lahat ng nilalang, ang nang-ahas pumasok sa kanyang nasasakupan. Para sa kanya, ang isang goblin ay marumi at walang karapatang mapalapit sa kanyang mundo, at heto ngayon, nakasakay pa sa griffin na tila kapantay nito. Ngunit nanatiling kalmado si Lamptin, hindi natitinag sa paghamak ng demonyo, mapanatag siyang nagsalita at ipinaliwanag na wala siyang layuning makipaglaban. Sa halip, nag-alok siya ng isang kasunduan, kung tutulungan siya ng Dream Demon na manipulahin ang panaginip ng isang tiyak na tao, igagawad niya rito ang pamumuno sa katimugang bahagi ng Grand Tomb, bilang Southern Lord magpakailanman. Tumawa ng mapanlait ang Dream Demon, na-offend sa ideya na isang hamak na goblin ang may lakas ng loob na mag-alok ng ganito. Tulad ng maraming halimaw sa magulong mundong ito, minamaliit niya si Lamptin, kumbinsidong wala itong kakayahang mag-utos. Ngunit biglang sumingit ang Griffin, may halong tuwa sa kanyang tinig, ibinunyag nitong ang Lizard Lord, isang makapangyarihang halimaw na pumatay sa buong angka ng Dream Demon at naging karibal nito sa loob ng maraming taon, ay napatay na, at hindi ng isang hukbo o bayani, kundi ng mismong goblin na nasa harap niya ngayon, si Lamptin. Napahinto ang demonyo, hindi makapaniwala, inisip niyang baka dinadaya lamang siya ng Griffin. Ngunit habang dahan-daang lumilinaw sa kanya ang katotohanan, isang baluktot ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, at humalakhak siya ng malakas. Ang ideyang sa wakas ay nalupig na ang kanyang dating kaaway ay nagdulot ng napakalaking galak sa kanya. Walang pag-aalinlangang tinanggap niya ang alok ni Lamptin, ipinangako niya na kaya niyang manipulahin ang panaginip ng kahit na ang pinakamakapangyarihang nilalang. At kung isang tao lang ang kailangan ni Lamptin, napakadaling gawain yun. Habang nalulunod sa kanyang bagong pag-asa ang Dream Demon, muling lumapit ang Griffin kay Lin, yumuko ng bahagya, at sinabing babalik muna siya sa Grand Tomb. Ngunit siya'y sandaling huminto, may pag-aalinlangan, at nagtanong, totoo bang balak talaga ni Lamptin na gawin ng Dream Demon bilang Southern Lord? Ibinigay niya ang isang tahimik na babala, kung iniisip ni Lin na maamo ang demonyo dahil lamang sa hindi pa sila naglalaban, isang malubhang pagkakamali yun. Sa totoong labanan, napakaliit ng tsansa ni Lamptin, kayang tumawag ng demonyo ng sandamakmak na halimaw sa pamamagitan lamang ng pagbaluktot ng realidad, at hindi biro ang ganong kapangyarihan. Ngunit ngumiti lamang si Lamptin at hiniling sa Griffin na maghintay pa ng kaunti. Nakaramdam siya ng biglaang inspirasyon, tila isang master plan ang unti-unting bumubuo sa kanyang isipan. Samantala, tuwang-tuwa ang Dream Demon sa kanyang bagong estado, pinapangarap na ang kapangyarihan at kontrol ay magiging kanya na. Ngunit napapikit ang mga mata ng Griffin habang pinagmamasdan si Lamptin, nagsimula siyang magduda, totoo bang nariyan si Lamptin para makipagtulungan, o may mas delikadong binabalak siya. Ang pagsubok na kunin ang kapangyarihan ng isang nilalang tulad ng Dream Demon ay hindi lang matapang, ito'y pagpapatiwakal. Tahimik lamang si Lamptin, pinagmamasdan ang lumulutang na interface ng kanyang system window. Isa sa kanyang natatanging kakayahan ay ang sumipsip ng parte ng katawan ng kalaban at pagsamahin ito sa sarili niya, na nagbibigay sa kanya ng dagdag na stat. Gayunman, malinaw sa system na hindi niya maaaring makuha ang likas na abilidad, tanging pisikal na pagpapalakas lamang. Bahagyang ngumiti si Lamptin, totoo,
na ang isang karaniwang goblin ay hinding-hindi magtatangkang lamunin ang kapangyarihan ng isang Dream Demon, ngunit hindi siya karaniwang goblin, naniniwala siyang kakayanin niya ito, walang problema. Lumapit siya sa demonyo at sinabing mas mabuting magkilalanan muna sila bago sila tuluyang magtulungan, isa lamang itong hakbang para mas maging epektibo ang kanilang samahan. Natuwa ang Dream Demon sa atensyon, at tumawa siya ng marahas, ipinaliwanag niyang ang kanyang kakayahan sa panaginip ay nakadepende sa eye contact. Kapag tumingin sa kanyang mga mata ang isang tao, wala nang takas, maliban na lang kung singtibay ng bakal ang kanilang kalooban, o kung kusa siyang magpalaya. Ngunit si Lamptin ay nakangiti, na isang ngiting unti-unting naging madilim, walang babala, hinugot niya ang kanyang sandata at sumugod, sabay sigaw na kahit kahanga-hanga ang mga panaginip. Mas mabilis pa sa kidlat ang sandata ng pinunong goblin, at handa siyang isugal ang lahat, napasigaw ang Griffin sa takot, pinipigilan si Lamptin, sinasabing huwag siyang tumingin sa mata ng demonyo, ngunit huli na ang lahat, na-activate na ng Dream Demon ang kanyang kakayahan, at nanigas ang katawan ni Lamptin sa gitna ng kanyang pag-atake, nahulog siya sa bitag at nasalo ng lambat ng panaginip. Sa loob ng kanyang isipan, hinayla si Lin sa isang kakaibang mundo ng panaginip, kumurap-kurap ang kanyang paningin hanggang sa makita niyan sa gitna ng isang nagbabagang disyerto, isang dambuhalang bulkan ang nakatindig sa di kalayuan, sumasabog ng apoy at usok habang ang mga ilog ng magma ay marahas na dumadaloy sa paligid. Siya'y nalito, hirap huminga, at halos malunod sa matinding init na pumipiga sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Biglang, mga nagliliyab na bato ang sumulpot mula sa lupa at hinablat siya sa mga braso at binti. Parang buhay ang mga ito, mga representasyon ng kalooban ng Dream Demon, bawat isa'y kumikilos na may nakakatakot na layunin. Umalingaw-ngaw ang tinig ng Dream Demon sa paligid, mababa at malupit, ipinaalala kay Lamptin na sa mundong ito, siya ang Diyos, at imposibleng makatakas. Sa kaibuturan ng panaginip ni Lamptin, tila wala na siyang pag-asa, nakakulong sa kawalang hanggan, natawa ng malakas ang Dream Demon, paikot-ikot na parang agila sa paligid ng goblin, kumbinsidong wala na itong laban, tahimik niya itong kinutya, iniisip kung may lakas pa ba si Lamptin na labanan siya, ngayong nasa loob na ito ng mismong bangungot na tinangka niyang kontrolin. Ngunit bigla, walang babala, isang naglalagablab na sinag ng apoy ang sumiklab sa hangin at tumagos sa isang bahagi ng mala-espiritong anyo ng Dream Demon. Napasigaw ito sa sakit, nagkikisay sa gulat at hindi makapaniwala, hindi niya maunawaan kung paano siya nasasaktan, paano nagawang umatake ni Lamptin sa loob ng panaginip. Nang tumingin siya sa goblin, unti-unting sumili sa kanya ang sagot, nakayuko si Lamptin, buo ang katawan at hindi man lang nasaktan. Dahan-daang lumabas si Lamptin mula sa lava na kanina'y tila nilamon siya. Kumikislap ang kanyang mga mata sa malinaw na katinoan. Ang lava, ang init, ang sakit, lahat ay peke, isang ilusyon lang, hinabi ng takot mismo, at nabatid na ito ni Lamptin. Naisip niyang sa mundong ito, ang takot ay hindi lang emosyon, isa itong bitag, ang tunay na kapangyarihan ng Dream Demon ay hindi sa pisikal na pagkakakulong ng kanyang biktima, kundi sa pagkumbinsi sa kanila na wala na silang pag-asa, at kapag naniwala ang isang tao na katapusan na nila, doon nagiging totoo ang bangungot at namamatay sila sa loob ng kanilang isipan. Pero si Lamptin ay iba, inamin niyang tuso ang bitag at kayang malinlang ang mahihinang isipan, ngunit hindi ito gagana sa kanya, isa itong kabaliwan, at hindi karapat-dapat para sa isang tulad niya, hindi kayang ikadina ang kanyang isipan. Walang pag-aatubili. Tinawag ni Lamptin ang umiikot na lakas ng kanyang aura at inihagis ito sa Dream Demon, tinamaan ito ng napakalakas, natigilan at walang kalaban-laban, namutla ang demonyo, hindi makasigaw sa sakit, muling nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala na natalo siya ni Lamptin sa sarili niyang mundo. Bago pa siya makabawi, biglang bumalik ang lahat sa realidad. Parehong naitaboy palabas ng dreamscape sina Lamptin at ang Dream Demon, bumagsak pabalik sa totoong mundo. Hindi na sinayang ni Lin ang sandali, tinawag niya ang kanyang inventaryo at mabilis na hinugot ang kanyang naglalagablab na pana, isang mabilis at tuloy-tuloy na galaw, walang dalawang beses na pagtutok, isang nakasisilaw na silimbayan ng apoy ang pinakawalan niya. Tumatama ang mga palaso, walang mintis, walang pahinga, tinamaan ng sunod-sunod ang Dream Demon, walang awang binubugbog ng apoy, bumagsak ito sa lupa, umuubo at nangingisay, sinusubukang unawain kung ano ang nangyayari. Hindi siya makapaniwala na siya, isang kinatatakutang mangmang sa panaginip, ay natatalo,
at sa isang goblin pa. Bago pa siya makapaghanda, paparating na si Lamptin. Ang kanyang bilis ay parang aninong dumaan sa hangin. Sa isang iglap, nasa ibabaw na siya ng Dream Demon, at buong bangis na isinubsob ang matutulis ng ngipin sa balikat ng nilalang. Muling napasigaw ang Dream Demon, ngunit huli na, isang malambing na tunog ang umalingaw sa tainga ni Lamptin, isang notification mula sa system ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Ngumiti siya dahil siya ay nagtagumpay, nakamit na niya ang kakayahang dream manipulation, hindi na niya kailangan ng demonyo o sinumang iba pa upang magamit ito, ang kapangyarihan ay kanya na lamang. Bigla, nagsimulang magbago ang katawan ni Lamptin, ang bagong kakayahan ay unti-unting umuugat sa kanya, hindi ito maganda, ang kanyang kamay ay nagbago sa kakilakilabot na anyo, uminat ang mga kalamnan, kumerba sa dinatural na paraan, walang pasubali ginamit niya ang bagong kakayahan, gamit ang isang kamay na humahaba na parang madikit na putik hinuli niya ang kalaban. Dahan-dahan unti-unting nilamon ng braso ni Lamptin ang Dream Demon, hanggang sa mata na lang ang nakikita. Nang nasasaksihan ito ng agila, labis itong nagulat, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan na ang Dream Demon ay unti-unti nang nilalamon ni Lamptin. Nanatiling tulala si Griffin, nakakita na siya ng maraming kababalaghan at karumal-dumal na mga pangyayari, ngunit ang nakita niya ngayon ay tila hindi kayang ipaliwanag ng loika. Matapos ang buong proseso ng transmigrasyon, nakangiti si Lamptin matapos niyang makuha ang lahat ng kapangyarihan ng demonyo ng panaginip. Samantala, bumaba sa lupa ang Griffin na kumakain ng laman, at tinanong si Lynn kung ayos lang ba siya, ngunit tumalikod ang goblin at sinabi sa kanyang kaibigan na wala itong dapat ipag-alala. Takot ang Griffin, hindi niya moari kung paanong nagawang absorbahin ni Lamptin ang kapangyarihan ng demonyo ng panaginip, gayong inakala niyang tuluyan ang naipit ang goblin sa bangungot magpakailanman. Ngunit hindi na pinansin ni Lamptin ang tanong, sa halip, sinabi niya sa Griffin na ayos na ang lahat at dapat na silang umalis sa lalong madaling panahon. Para kay Lynn, ang resulta ang mahalaga, at dahil naparusahan na ang demonyo ng panaginip, nais niyang si Gabu na ang pumalit bilang Panginoon ng Timog. Pati ang Griffin ay sumuporta kay Lynn, at sinabing babantayan niya ang likuran nito sa loob ng dakilang libingan habang buhay. Paglipat ng eksena, bumalik tayo sa isang kampo, kung saan mahimbing na natutulog si Alice, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, siya ay natatakot ng labis. Si Lamptin ay nagsimulang pumasok sa panaginip ng dalaga, gamit ang isang lila na portal na nagdala sa kanya sa isang bayang pinaninirahan ng mga tao. Muling napangiti si Lamptin sa kaguluhang kanyang nasaksihan, isang malaking pagtitipo ng mga taong galit na galit kay Alice. Inaakusahan siya ng isang karumal-dumal na krimen, nais nilang patayin niya ang sariling anak na goblin, at pagkatapos ay siya naman ang kanilang paparusahan, para sa kanila, isang kalapastanganan ng pagsilang ng ganoong nilalang, at walang puwang sa banal na orden ang gumawa ng ganoong kasalanan. Sa loob ng panaginip, si Alice ay walang tigil na iniinsulto at inaabuso, tinatawag siyang kahihiyan at pinakamasamang dungis sa kasaysayan ng mga banal ng espada. Napagtanto ni Lamptin na si Alice, ang Sword Saint, ay nahuhulog na sa bangungot kung saan ang buong mundo ay laban sa kanya. Ang kanyang panaginip ay pinuno ng libo-libong tinig na puno ng galit. Ngumiti si Lynn, ito ang panaginip na kailangan niyang manipulahin, mas madali na ngayon ang kanyang tungkulin. Biglang lumitaw ang isang gintong liwanag mula sa kung saan, napakaliwanag na nabulag ang lahat ng taong nagngangalit. Pagharap nila sa pinanggalingan ng liwanag, nakita nila ang isang anghel na may maraming pakpak at gintong aura. Agad silang naniwala na isa itong dakilang Diyos na bumaba upang parusahan si Alice mismo. Lumuhad ang lahat sa harap ng di umano'y banal na nilalang, hindi sila makapaniwala, nasa harap nila ang isang Diyos, at napakabanal ng kanilang nararamdaman. Ngunit nagsimulang sigawan muli si Alice ng mga tao, tinawag siyang isang lapastangang babae na lumabag sa lahat ng sagradong batas, humiling silang parusahan siya ng Diyos, at tapusin na ang kanyang buhay. Nagsigawan muli ang mga tao, sinabing karapat-dapat siyang mamatay ng 1,000 ulit sa ginawa niyang kahindik-hindik. Habang paatras si Alice sa takot, biglang lumitaw ang isang maitim na bangin sa kanyang likuran, isang maling hakbang lang at malalaglag siya sa kadiliman. Hindi na alam ni Alice kung ano ang gagawin, papalapit na ang mga tao, sumisigaw sa Diyos na alisin siya sa mundo dahil hindi maaaring patawarin ang kanyang kasalanan. Ang tanging nagawa ni Alice ay ang humiga, sumigaw sa sakit at paghihinagpis, at manalangin, nagsusumamo sa Diyos na matagal na niyang sinasamba.
nakiusap siyang patawarin siya at iligtas sa kapahamakan. At doon natin napagtanto, si Lamptin pala ang nagpapanggap na dakilang Diyos. Pinatigil niya ang mga tao sa pagsisigaw sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang mga tinig. Tinanong niya si Alice kung alam ba nito ang bigat ng kasalanang kanyang nagawa. Nagulat ang babae, ngunit sumagot pa rin sa dakilang Diyos na pinaslang niya ang mga taong dapat sana'y kanyang pinuprotektahan, pinatay ang mga sundalong imperial at naging sanhi ng pagkamatay ng sarili niyang mga kasamahan. Ngunit dito na nagsimula ang manipulasyon ng Goblin, nagpanggap siya bilang dakilang Diyos at sinabi kay Alice na ang mga yun ay mga bagay lamang na iniisip niyang makatarungan, akala lang daw niya na mapapatawad siya sa pamamagitan ng panganganak ng mga Goblin, pero hindi iyon totoo. Lalong nabigla ang babae, naisip niyang baka mayroon pa siyang ibang kasalanan na hindi niya namamalayan, bukod sa pagpatay. Nagpatuloy si Lamptin, sa anyo pa rin ang banal na nilalang, at sinabi kay Alice na ang mga pinuprotektahan niya ay hindi mga inosente kundi mga demonyo, mga makasariling nilalang naghahaman, nalululong sa alak, laman, at yaman, palagi nilang nais mangibabaw kahit kapalit ang pagkawasak ng lahat. Isang lahi silang nagnanais maging malakas at anuman ang kapalit. At dahil pinrotektahan niya ang ganitong mga nilalang, kailanman ay hindi siya mapapatawad. Doon na muling nabasag ang loob ni Alice sa kanyang panaginip, napagtanto niyang mali ang lahat ng ginagawa niya, na hindi tao ang kanyang ipinagtatanggol, kundi tunay na mga demonyo. Doon tuluyang pumasok ang bangungot, ang lahat ng taong nasa paligid niya ay unti-unting nagbago ng anyo, naging mga demonyo. Sa paningin ni Alice, iyon ang tunay na anyo nila, maruruming demonyo na wala nang hangarin kundi wasakin ang lahat. Sinabi ng dakilang Diyos na ang pagpapanggap ng mga ito bilang tao ay pawang kasalanan, at sa pagprotekta ni Alice sa kanila, siya mismo ay kasangkot sa mga kasalanang iyon. Doon na tuluyang nawasak ang kanyang isipan, inisip niyang dahil mga demonyo ang mga ito, nais nga talaga nilang siya ay patayin, itinuro siya ng mga tao. Sinabing siya at ang mga goblin na kulay berde ay magkaibigan sa simula pa lang, at dapat siyang mahiya sa sarili at ipakain sa mga goblin. Ngayon, nagsimula ng tumakbo ang mga demonyo papalapit kay Alice, handang patayin siya agad-agad. Ngunit sa halip na matakot, nagalit si Alice, ganap nang kumapit sa kanya ang manipulasyon, sumigaw siya sa mga demonyo, sinabing huwag silang maglakas loob na magsalita pa. Muling bumalik ang kanyang kapangyarihan, sa galit ay sumigaw siya. Tinawag silang lahat na mga halimaw, at pinaslang isa-isa ng walang pag-aalinlangan. Habang pinapatay niya ang mga tao, sinabi niya sa dakilang Diyos na nakapatay siya ng isang demonyo, at sa kabila ng ginawa niya, pakiramdam niya ay gaman ang kanyang loob. Pati ang Diyos, si Lamptin na nagpapanggap, ay lalo pang nag-udyok, sinabing ang mga demonyo ay gusto lang niyang protektahan si Alice para sa sarili nilang kapakinabangan, ngunit sa oras na bumagsak siya mula sa pedestal na kinalalagyan niya, sila rin ang unang-unang nanakit at nagparamdam sa kanya ng kahihiyan. Pagkatapos noon, iniabot ng dakilang Diyos ang kanyang kamay kay Alice, na umiyak pa rin ngunit ngayon ay may ngiti na. Akala niya ay sa wakas ay naunawaan na niya ang kanyang misyon, hinawakan niya ang kamay ng Diyos at nagpas siyang habulin at lipulin ang lahat ng masasamang demonyo. Kahit saan pa sila naroroon, sa ganoong paraan niya muling makakamit ang kanyang banal na kapangyarihan. Sinabi pa ng Diyos na kapag naubos na ang mga demonyo, babalik sa kanya ang kanyang kapangyarihang makalangit, idinagdag din niyang inayos na niya ang lahat upang tulungan ni Alice ang isang sugo na nanghuhukom sa mga demonyo, at dapat niyang suportahan ito ng buong puso. Nalito si Alice, nagtaka kung sino ang tinutukoy na sugo, hanggang sa matanto niyang ang tinutukoy ay walang iba kundi si Lamptin mismo.